So ngayon may nag-comment sa video natin. So yan, sabi niya, "Sir, gawa ka video paano mag-check second hand na drone. Bala ko kasi bumili ng Mini 3." So ayan, i-share ko lang sa inyo yung konting nalalaman ko pagdating dito sa DJI Mini 3. So hindi naman tayo ganun ka-professional para maituro sa inyo ang lahat ng mga sekreto or lahat ng mga kahinaan ng DJI Mini 3. So sa ngayon, ito lang i-share ko sa inyo. Unang-una sa lahat, huwag kayong titingin sa panlabas na anyo ng drone kasi cover lang yan eh. Minsan kasi may mga drone na kahit gas-gas na yan, yung loob maganda pa rin. Maganda pa rin yung performance, wala pang sira yung pyesa, hindi pa nag-overheat. Isa to sa mga kailangan tandaan pag bibili ng second hand na Mini 3. Pakita ko sa inyo. Napapansin nyo yan, yung parang may glue stick na nakadikit dyan sa may sticker na kulay itim. Kabilaan yan, sa kaliwa meron, sa kanan meron. Ayan, lagyan ko ng araw. Pag hindi pa yan nagagalaw, ibig sabihin hindi pa nabubuksan yung Mini 3 nyo. Or pwede naman nabuksan dito lang sa ibabaw. Basta tandaan nyo yan ha. Pag original pa yan, meron pa yung dikit. Parang glue stick. Tapos yung pinaka sticker, ito. Yung itim na parang sticker dito yan sa side na yan, kabilaan. Pag wala pang gusot or halatang ano, kasi halataan nyo naman kung nabuksan na yan eh. Kasi hindi na malinis, gusot-gusot na yan sigurado. Isa rin to sa kailangan i-check sa mga second hand na drone. Alugin nyo yan, yung apat na motor, ito, lahat yan kung magkakapareho yung clearance ng motor, kasi pag inalog mo yan may konting clearance lang naman. Pero pag may isa o dalawa na talagang sobrang ano na, kailangan ng palitan yun. Pero kung sa motor lang naman, okay lang yun kasi mura lang naman yung motor. Tapos dito naman sa arm, yan, dito sa front, alugin nyo yan. Kung wala pang alog, ayan, halos lahat pa yan, i-check nyo yan. Tapos isa pa sa mga kailangan tandaan pag bibili kayo ng second hand na drone, lalo kung gusto nyo wala pang bukas, yung hinahanap yung second hand na hindi pa nabuksan, tandaan nyo yung mga tornilyo. Yan ang titingnan nyo. Halata naman kasi pag nabuksan na yung drone eh, yung pinaka ulo ng tornilyo gas-gas na. Kasi ang original wala pa, talagang makinis pa. Kahit nagtagal na yan ng 3 taon yung tornilyo, kumbaga ganun pa rin, wala pa rin gas-gas. Yun ang hindi pa nabubuksan. Tandaan nyo yan, yung mga tornilyo dito, yan, lahat yan. Tapos yung lapat ng frame, itong cover, halata nyo naman yan eh. Makikita nyo naman kung may mga halatang nabuksan eh pag may mga marka na dyan. Pagdating naman dito sa camera, check nyo yan, galaw-galawin nyo yan. Pag walang maganit, ibig sabihin good pa yung mga motor nyan. So yan, na-check nyo na yung motor, yung arm, yung camera, yung lapat dito sa cover, yung mga tornilyo, yung glue dito sa loob. Ang purpose ng glue dyan sa loob, ang kabilaan, parang ano yan parang warranty seal. So pag wala na yung mga dikit na yan, yung mga glue, ibig sabihin nabuksan na yan. Tapos isa pa sa kailangan tandaan, yung kung ano kalinis. Halata nyo naman yan eh. Ayan o. Dapat wala kayong makikitang corrosion dyan sa loob. Kasi pag may corrosion, ibig sabihin maaring naulanan or water damage, nalaglag sa tubig. Ganyan yan. So yung sticker kasi nandito yan sa ibabaw. May sticker yan dito. Pag tinanggal mo yung aluminum na takip dito, yung kulay itim na nakababaw dito yung GPS module, pag tinanggal yun, may sticker kang makikita doon na bilog na may tatak na DJI kulay itim. Yung logo, yung pinaka sticker puti, tapos yung DJI itim. Ngayon pag water damage yun, kulay pula. Ang problema, hindi ko sa inyo maipakita kasi hindi naman dito nakalagay dito sa loob, dito sa lalagyan ng battery. Nandito siya, parte. Kaya hindi natin maipapakita dito sa video. Pero madalas makita natin yun sa battery. Dito sa Mini 3 wala eh. Pero so yun, yan lang yung konting nalalaman ko pagdating dito sa DJI Mini 3. Tapos try nyo rin i-charge yung battery ng DJI Mini 3. Halimbawa, subukan nyo na ilagay dito yung battery, tapos dito nyo mismo i-charge. Try nyo kung mag-charge dito, kasi minsan ganun din eh, may issue din sa charging system ng mga second hand na DJI Mini 3. So yan, lagyan natin ng battery.
Tapos subukan nating paliparin. So para hindi kayo ma-scam, isa to sa mga kailangan pantandaan. Pag inan ko to, dapat gagalaw tong motor yung apat, tapos tutunog. Yan ko tingnan nyo, ayan yun, tumunog, di ba? Gumalaw muna siya, parang nanginginig, tapos tumunog. So yan ang dapat yung tandaan. Pag nag-on, tutunog lagi yan. Kasi pag nag-on kayo na hindi tumunog to at hindi gumalaw, ibig sabihin may damage yung ESC nyan or sa main board. So sunod naman, eto yung sinasabi ko sa inyo, yung gimbal. So dapat pag ginalaw nyo, nag-self-stabilize yung camera, hindi sumasabay sa kung ano yung level ng drone. So yan, pitch, tapos roll, diba, good. Tapos pag ginagalaw yung ganyan, smooth. So yan ang isa sa mga kailangan nyo din tingnan. Kasi minsan pag nagganyan ka tapos sumabay yung camera, ibig sabihin hindi naka-stabilize yung camera mo. Test flight mo muna, test mo na naka-hover. Yan, katulad yan, naka-hover lang. So may konting galaw yan, natural yan sa DJI Mini 3. Pero pag sabihin natin hindi mo ginagalaw yung stick ng controller, tapos kusang umaatras or kumakaliwa or kumakanan, umaabante, tapos malikot, so ibig sabihin hindi na siya ganun ka-stable. Maaring may problema yung motor, yung mismong sa GPS problemado na rin. So ngayon check natin so pag press natin yung in-flight dito, press mo yan, tapos dito flight status, nakalagay dito sa right side normal, di ba? Ayan flight status normal. Madalas sa IMU minsan nagkakaroon din ng error, pero pag kinalibrate mo dapat matatanggal yung error. Pero pag kinalibrate mo na ganun pa rin, talagang lumalabas pa rin yung error, ibig sabihin may problema yung Mini 3. Pangalawa, dito sa battery info. So yan, tingnan mo, ilang minutes na tayo nagpapalipad, pero yung temperature ng battery, ayan, 37.3 degrees Celsius. So kahapon pinalipad ko pa na 48 yata, 45, 44 ganyan. So dapat hindi natataas dun yung temperature ng Mini 3 mo. Kahit paliparin mo yan, kahit ilang range mo yan, dapat hindi lumagpas sa 50 pataas. Kasi yung normal dito sa akin, kahit nagpapalipad ako ng malayo, mga 44, 45, 46 degrees Celsius yung battery yung temperature ng battery. Ito naman tingnan natin, isa rin to sa mga importante. Press natin tong tatlong tuldok, tapos select natin yung transmission. Dito sa channel mode, naka auto mode ako ngayon, para makita natin na walang issue sa transmission yung pibili nating second hand na DJI Mini 3. Nakikita nyo to, yung graph halos di lumalagpas sa negative 100. Tingnan niya, ayan So palayuin muna natin yung DJI Mini 3, mga 200 yata or 300 meters. Mapansin nyo yung signal strength dun sa RC sa taas, sa right side, full bars, diba? Sa ganito kasing sa ganitong distance, madalas kung may problema sa transmission niya, nawawala na yung signal, nag 3 bars, nag 1 bar. So yan, 321 meters yung distance. So pihit ko lang, tapos dito sa tatlong tuldok, yan, select nyo lang yung transmission, tapos yung channel mode naka auto. So yan, isipin nyo sa 320 meters yung graph, tingnan nyo, hindi lumalagpas sa negative 100. Naka FCC mode yan. Kasi madalas mangyari, lalo na sa Mini 2, may nirepair ako nito sa Mini 2, halos yung graph niyan tumataas. Dito sa right side nakita nyo may 4 kilometers, may 1 kilometer. Lumalagpas dyan sa 1 kilometer, umaangat talaga, halos nawawala na yung signal Pag green yung pag yellow green yung kulay ng graph, ibig sabihin stable yan. Pag kulay pula, unstable. So madalas mangyari yan sa Mini 2. So sana sa mabili nyo na second hand na Mini 3, hindi mangyari to. Isa rin to kasi sa problema hindi ka makakapag long range pag unstable. Kumbaga 2.4 gig lang yung gumagana. Yung 5 GHz wala yung 5.8. So pag stable yung transmission kasi nito, ayan,
hindi lumalagpas sa negative 100. Tapos dito sa right side, halos dyan lang, halos hindi umabot dito sa lagpas 4 kilometers. Ibig sabihin good yan. Pero pag umangat yan, lumagpas dito sa 1 kilometer, ibig sabihin unstable. Madalas may problema talaga sa transmission pag ganyan. So yan, isa yan sa tandaan nyo, no? Pag bibili kayo ng second hand na DJI Mini 3, ayan, 300 meters na yan, pero yung transmission stable, color yellow green. Pag pula kasi delikado. Pag madalas pumula, umaangat talaga, lumalagpas ng mga negative 80 pataas, yan. Kasi dapat pag stable, negative 100 lang. Tapos pag unstable, minsan negative 80, negative 70, lumalagpas talaga yan, biglang umaangat. So yan Sir Matthew, sana nabigyan kita ng idea. So konti lang naman yung nalalaman ko pagdating sa Mini 3, pero sana nakakuha ka ng idea pagdating sa bibilhin mong second hand na Mini 3. So sa controller kasi wala ka naman masyadong titingnan eh. Halos madalas lang na-check mo yung stick, yung dalawa, tapos itong switch, itong mga button, wala namang masyadong ano dyan eh. Pero yun talaga, yung Mini 3 talagang kailangan mong tingnan pag bibili ka ng second hand. So yan, maraming salamat Sir Matthew sa comment mo. Ayan, kahit paano sana natulungan kita dito sa video na to.